pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Is
Isayas 41:1-5. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Magsalita kayo ng sa puso sa Jerusalem, at sabihin ninyo sa kanya na ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na ang kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay matataas, at bawat bundok at burol ay mabababa. Ang mga bako-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at sama-samang makikita ng lahat ng laban, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ang salita ng kaaliwan. Ang Diyos Ama ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ang Panginoong Hesus ay mang-aaliw. Bago siya nagdusa ay sinabi niya, at hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi dito nakikita o nakikilalaban. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo, at siya ay mapapasa inyo. Ang ebanghelyo na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, inilibig at binuhay na muli ng Ama, ang salita ng kaaliwan mula sa Diyos. Awit 85:8-13. Aking papakinggan kung ano ang sasabihin ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya'y magsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan at sa kanyang mga banal, ngunit huwag silang muling manumbalik sa kahangalan. Tunay na ang kanyang pagliligtas ay malapit sa kanila na natatakot sa kanya, upang ang kaluwalhatian ay manahan sa aming lupain. Magsasalubong ang tapat na pag-ibig at katapatan, ang katuwiran at kapayapaan ay maghahalikan. Bubukal sa lupa ang katotohanan, at tumitingin mula sa langit ang katuwiran. Oo, ibibigay ng Panginoon kung ano ang mabuti, at ang ating lupain ay magbibigay ng kanyang ani. Mangunguna sa kanya ang katuwiran, at ang kanyang mga yapak ay gagawing daan. Ang kaaliwan ng Ebanghelyo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang hinihingi ng kautusan. Ngunit ayon sa Ebanghelyo, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng mananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Sapagkat walang pagkakaiba, yabang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. 2 Pedro 3:8-10. Huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba.
Kundi ba tiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahabak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magdadakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Kaaliwan na si Kristo ay magbabalik. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay darating ang paghuhukom. Matutupok ng apoy ang langit at ang lupa. Hindi tiyak ang araw nito. Hindi pa ito dumarating dahil patuloy pa rin nagtitiis ang Diyos sa mga makasalanan. Hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ang mga hindi nagsisi ay hahatulan, at tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na magkakaroon ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Habang naghihintay, pagsikapan natin na matagpuan tayo sa kapayapaan na walang dugis at walang kapintasan sa paligid ng Diyos. Marcos 1:1-5. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem, at sila'y binabautismuhan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Ang Ebanghelyo. Ang ipinangako sa matandang tipan na pagdating ni Hesukristo ay nagsimula nang si Juan na tagapagbautismo ay nangaral. Ang ipinangaral niya ay bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya't sila ay nagpabautismo na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Ito ay pasimula lamang. Si Kristo ay kinailangang mamatay at muling mabuhay. Sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ipinangako ang Espiritu Santo. Sinabi ni Juan na tagapagbautismo na siya ay nagbabautismo sa tubig, ngunit si Kristo ang magbabautismo sa kanila sa Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoong Hesus, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Sinabi niya bago siya iniakyat sa langit, si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naaabuti ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ito ay natupad noong araw ng Pentecostes. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo,
Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.